Ang nakaraan, isang Aura Blade, mas makinang at napakalaki kaysa kailanman, ang bumangon mula sa tibak ni Kyle. Ito ang pinakamabigat, pinakamatindi, at pinakamalupit na kagustuhang ipaghiganti ang mga kamatayan ni Julian at Deneb, ang pinakadakila sa mundo. Si Kyle, isang solong linya, ay babaril patungo sa leeg ni Cavarnex. Sa katatapos lang na makatakas sa panghihimasok ni Lionel at Aston, si Cavarnex ay halos walang depensa. Sa mabilis na sandaling iyon, tinarget ni Kyle ang perpektong target na pinahina ni Marika. Pagpapatuloy, ang desperadong sigaw ni Cavarnex ay yumayanig sa kanyan. Ngunit buhay pa rin siya. Ang salamangka na inilabas niya ay nasusunog pa rin ang mundo sa ibabaw ng mga labi ng lungga. Nagngangalit ang ngipin ni Kyle. Nakabitin na ang kanyang tibak ay nakatusok sa leeg ni Cavarnex. Ibinuo niya ang lahat ng kanyang mana dito. Na para bang determinado siyang hindi na muling iaangat ang kanyang tibak, wala talaga siyang iiwang kahit isang mantsa ng mana. Ang Aura Blade ay patuloy na bumulusok, pumupunit sa loob ng leeg ni Cavarnex. Sa wakas, tinusok nito ang napakalaking leeg at nakaunat ng kakilakilabot patungo sa kabilang panig. Kahit ang isang dragon ay hindi makakaligtas sa gayong sugat. Ang kulay pula na bula ay sumabog mula sa bibig ni Cavarnex. Si Kyle, na nakakapit sa leeg nito, ay hindi makatingin sa kanya. Sa halip, tiningnan ni Cavarnex si Aston na may duguan na mga mata. Kayo mga tampalasan ay, sa totoo lang, maging siya, isang dragon, ay hindi sigurado sa tagumpay sa labanang ito. Habang ang bawat individual ay mas mahina kaysa sa isang dragon, sila ay sapat pa rin na makapangyarihan upang madaling maiwasan ang pagkatalo. Paano maituturing na ligtas ang apat sa kanila? Tanging ang isang taong makapangyarihan tulad ng isang Dragon Lord ang makatitiyak ng tagumpay. Dapat sana ay gumaling pa ako ng kaunti. Kamakailan lamang simula nang itinaboy niya ang kadiliman na idulot ni Julian. Ang mga epekto ay nananatili pa rin. Gayunpaman, ang arogansya at pagmamataas ng dragon ang nag-udyok sa kanya na lumaban ng mag-isa. Naniniwala siya na gaano man kahusay ang mga tao, ang mga dragon ang mananatiling nakatayo sa huli. Ngunit natalo siya. Ngayon ay titingnan nila ang iba pang mga dragon. Tiyak hindi tayo maaaring maging ganito. Akala niya ay nailigtas na ang mundo, at tapos na ang lahat. Naniniwala siya na ang mga dragon ay maaari nang mamuhay ng maluwalhati bilang mga tagapagtatag ng mundo. Ngunit sa pagsesil ng Demonic Realm, isang bagong banta ang bumagsak sa mga dragon. Na para bang kung wala ang Demonic Realm, walang saysay ang pagkakaroon ng mga dragon. Ito ba ang aming nakatakdang kapalaran? Ito ay isang hindi maiisip na pagbabago ng mga pangyayari. Hindi, akala ko ang Julian Mercenaries ay maaaring magtangka ng paghihiganti. Ngunit nakakatuwa rin iyon. Pagkatapos ng lahat, magiging walang saysay na pagpupumiglas lamang ito ng mga parang insekto na tao. Ngunit sino ang mag-aakala na iyon ang aking pagkakamali? Ang buhay sa mga mata ni Cavarnex ay unti-unting kumukupas. Sa kanyang lalamunan na ganap ng nakatusok, gaano man kalaki ang kanyang natitirang kapangyarihan, imposibleng kontrolin ito. Tinipon niya ang huling lakas at nagsalita. Ang hinahanap ninyo ay hindi madaling makamit. Hindi alam kung gaano kakaisa ang mga arrogant at mapagpanggap na dragon. Ngunit sa huli, ang nangyari ay malalaman. Ang mga dragon ay nakikipag-ugnayan pa rin ng regular. Nagsimula ito dahil sa digmaan sa Demonic Realm, ngunit kasing kamakailan lamang kaya't hindi pa nila isinusuko ang obligasyong iyon. Kung ang balitang ito ay makarating sa lahat bago pa man masaktan ang lahat, ang mga dragon ay maaaring manalo. Oo, dapat talaga. Iyon ang karapat-dapat na. Karapatan ng mga dragon na nagligtas sa mundo. Bago ninyo mahanap ang aming tirahan kung ang balitang ito ay kumalat ang Julian Mercenaries ay mawawala sa mundo. Bumigkas si Cavarnex ng kanyang huling sumpa habang sinusubukang hinangahan ang huling hininga. Bago pa man tuluyang magsara ang kanyang mga mata, ang boses ni Kyle ay umalangaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo ililigtas kahit isa. Bumagsak si Cavarnex nang hindi na makasagot pa. Tumawa si Kyle habang tinitingnan ang bangkay ng dragon, na ang dila ay nakalabas pa rin. Ha, ito ay isang tawa ng kagalakan. Nagawa niya ang matagal na niyang hinahangad. Sa wakas ay napatay na niya ang dragon. Mayroon pa ring ilang natitira, ngunit ang pagkuha sa unang hakbang ang pinakamahalaga.
Kaya paano siya hindi magiging masaya? Ang kanyang unang gawa ng paghihiganti laban sa dragon ay ganap na naganap. Itinaas niya ang kanyang tibak na ang mga mata ay puno ng kagalakan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tag-e ng patay ng bangkay ni Cavarnex. Ang mainit pa rin na dugo ng dragon ay kumalat, ang mga malabakal na buto ay nadurog, at ang laman ay natunaw. Tumawa si Kyle ng baliw sa tanawin. Ngunit sa likod ng tawanan na iyon, isang anino ng kalungkutan at kawalan ang pumuno pa rin sa hangin. Dahil maging ang buhay lamang ni Cavarnex ay hindi ganap na nag-alis ng kanyang sakit. Sa paglipas ng panahon, ang leeg ni Cavarnex ay napunit na lampas sa pagkilala. Ngunit hindi huminto si Kyle, na para bang hindi pa humuhupa ang kanyang galit, patuloy niyang hinihiwa ang kanyang tibak, ibinuo ang lahat ng kanyang emosyon dito. Si Lionel, na hindi na makatiis pa, ay lumapit at tahimik na hinawakan ang braso ni Kyle. Noon lamang binitawan ni Kyle ang kanyang tibak, na para bang ang lahat ng lakas ay naubos mula sa kanya, at siya ay bumagsak sa lupa. Julian Denham, nabalutan ng dugo at abo, paulit-ulit na inulit ni Kyle ang mga pangalan ng kanyang dalawang kaibigan na may blanko, tulala na ekspresyon. Inalis ni Ashton ang kanyang magic circle at nagsalita na may pilit na maliwanag na ekspresyon. Marami pa ring mga tampalasan na papatayin. Huwag nating mawala ng lakas ng ganito kabilis. Oo, tama ka. Tumayo si Kyle, sinampal ang kanyang pisngi ng ilang beses upang mabawi ang kanyang sarili. Hindi siya dapat nagpabiya ng ganito kabilis pagkatapos pumatay ng isang hayop lamang. Ngumiti rin siya tulad ni Ashton. Ngayon, oras na para kolektahin ang mga nadimbong. Kailangan nating maghanda para sa kinabukasan, tama. Ako na ang bahala dyan. Lahat, magpahinga. Iwinagayway ni Ashton ang kanyang kamay sa hangin, hindi mabilang na gintong linya ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw. Sinimulan nilang maingat na kunin ang Dragon Heart mula sa dibdib ni Cavarnex. Bahagyang nagulat si Kyle nang makita ang Dragon Heart. O mas malaki ito kaysa sa nakuha natin. Nakakuha na sila dati ng isang Dragon Heart, na ibinigay sa kanila ni Art Arion sa pamamagitan ni Dark Nine. Sa pagbabahagi at pag-absorb ng Dragon Heart na iyon, maaari silang mabilis na lumakas. Gayunpaman, ang Dragon Heart na nakuha nila ngayon ay mas malaki at naglalaman ng isang makapangyarihang enerhiya. Tiyak na ang Dragon Heart na ito ang walang sawang tinarget nila sa leeg ni Cavarnex. Para sa layuning iyon, ang apat sa kanila ay nagplano at naghanda ng hindi mabilang na beses kung paano sila lalaban. Sabi ni Ashton, dala ang Dragon Heart. Isa pa lang ang nakuha natin. Magsumikap pa tayo ng kaunti. Sa ganoong paraan, magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap na si Ghislaine. Kahit na ay absorb nila ang Dragon Heart, magiging mahirap na agad na mapataas ang kanilang level. Gayunpaman, makakatulong ito sa pagdaragdag ng kanilang enerhiya, kaya't balak nilang gumamit lamang ng isang bahagi. Ang kanilang plano ay magreserba ang natitira para sa paggamit sa hinaharap. Matapos masecure ang Dragon Heart, agad silang gumalaw patungo sa lungga ng susunod na dragon. Magpahinga habang naglalakbay. Tumawa ang lahat sa mga mapanuksong salita ni Ashton. Ito ay isang bagay na palaging sinasabi ni Ghislaine. Ang magagandang alaala ay nagdala ng isang maliit na ngiti sa malupit na realidad. Siyempre, ang paggalaw ng walang pahinga ay hindi mahirap. Ito ay isang paraan na sanay na ang lahat sa kanila. Ang urgency sa paghahanap at ang biglaang pagdating ni Dark Nine. Mabilis kaming gumalaw upang dakpin ang mga susunod na dragon. Si Ghislaine, na nababawi ang kamalayan paminsan-minsan, ay nagbigay sa akin ng iba't ibang payo. Ang orihinal na plano ay para kay Ghislaine, na nabawi ang kamalayan, na manghuli mismo ng mga dragon. Gayunpaman, nang ipahayag ko ang aking kagustuhan na maghiganti gamit ang aking sariling mga kamay, agad na sumang-ayon si Ghislaine. Kahit sa aking kasalukuyang level, ako ay higit pa sa may kakayahan na maghiganti kasama ang aking mga kaibigan. Gaya ng inaasahan, ang mga dragon ay tiningnan ng aming paghihiganti ng may panghahamak. Sa makatuwid, wala kaming paghahanda o pagbabantay na ginawa, at kami ay nanatiling hindi nababagabag hanggang sa nagsimula ang labanan. Gayunpaman, sa kabila ng aming pagngangalit ng ngipin, ang mga dragon ay natalo sa huli. Binayaran nila ang presyo para sa kanilang arogansya,
at nagawa naming talunin ang aming paunang target na 3 ng walang malaking pinsala. Ito ay tunay na isang maligayang okasyon. Habang pumapatay kami ng mas maraming dragon, ang mga mata ng aking mga kaibigan ay nagsimulang lumiwanag. Ang pagpuksaba sa mga dragon ay magpapagaan ng kaunti sa aming kalungkutan. Ang kalungkutan at pananabik na nakaukit sa aming mga puso ay hindi kailanman mawawala ngunit magiging mas mahusay kaysa sa ngayon, naisip ko. Ang problema ay hindi pa rin namin matukoy ang ibang mga dragon. Ang Julian Mercenary Group ay naghahanap sa kontinente, at kahit na may suporta mula sa iba pang mga puwersa, wala silang nakitang kahit isa. Ang kontinente ay napakalawak para hanapin ng mabilis. Ito, tiningnan ni Ashton ang mapa, ang kanyang ekspresyon ay nagiging naiinip. Alam niya na ang mga dragon ay nakikipag-usap ng regular. Kahit na pagkatapos ng digmaan sa demonic realm, ang pamamaraang iyon ay epektibo pa rin. Ang mga huling salita ni Cavarnex ay umalangaw sa damdaming iyon. Ang mga dragon ay nakatuon sa pagbawi mula sa mga epekto ng kanilang laban kay Julian. Siguro yun lang ang dahilan kung bakit naantala ang komunikasyon sa pagitan ng mga dragon. Ang mga tuntunin ng labanan ay naitatag na. Ang panunumpa sa pagitan nina Arthurian at Deneb ay isang pangako para sa buong lahi ng dragon. Kailangan ng lahat ng dragon na sundin ang kanilang Panginoon. Gayunpaman, pumatay na sila ng 3 dragon muna. Ngayon, ang mga dragon ay maaaring salakayin ng Julian mercenaries anumang oras. Kung 2 ang sisilakay ng magkasama, magdurusa sila ng napakalaking pinsala, ngunit sulit pa rin ang labanan. Ngunit kung 3 o higit pa ang magtitipon, hindi tayo mananalo. Kahit na humarap pa si Ghislaine muli, magiging mahirap iyon. Maaari siyang mag-isa na pumatay ng isang dragon, ngunit ang katawan ni Ashton ay hindi makakayanan ang puwersa. 5 dragon pa rin ang natitira. 4 kahit na hindi kasama si Arthurian. Sa paanuman sa pamamagitan ng pagpatay ng 2, mararamdaman niya na medyo mas ligtas. Hindi, sa totoo lang, hindi pa rin iyon ganoon kaligtas. Hindi panig sa atin ang oras. Ang mga dragon ay may ibang haba ng buhay kaysa sa mga tao. Sina Ashton, Kyle, Marika, at Lionel. Kung lilipas ang oras at ang 4 na ito ay mamatay, walang tao ang makakaharap sa dragon. Kung ang natitirang dragon ay mangangarap ng paghihiganti, mamamatay ang lahat na konektado sa Julian mercenaries. Siyempre, wala siyang intensyon na iwanan iyon sa ganoong paraan. Wala sa 4 ang nagsasaalang-alang ng isang kinabukasan kung saan sila ay mamamatay ng walang paghihiganti. Ngunit kung hindi nila mahahanap ang dragon, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Kung may lumipas pang mas maraming oras, hindi maiiwasan silang magdusa. Tanji na ano ang dapat nating gawin? Nang nagsimula sila, hindi nila inaasahan na tatagal ito ng ganito. Marahil ang expedition team ay nakahanap ng eksaktong lokasyon at nilampasan iyon. Marahil ang dragon ay nagsagawa ng iba't ibang spell upang itago ang lungga. Upang maghanda para dito, nagpadala ako ng mga high-level wizard upang suportahan sila, ngunit wala pa rin akong nakita ni isa. Kung ang sitwasyong ito ay magpapatuloy, bilang isang 9th Circle Wizard, kailangan kong hanapin ang buong kontinente para sa mga dragon. Imposible iyon. Samantala, ang mga dragon ay hindi maiiwasang malaman ang sitwasyong ito. Nag-isip si Ashton ng ilang araw. Isang pambihirang solusyon ang kailangan. Ang grupo ay kasalukuyang nananatili sa kabisera ng Imperial. Sinuportahan din nila ang mga pamilya nina Lucian at Lionel. Isang araw, habang si Ashton ay nasa kabisera, nalulunod sa pag-iisip. Isang kulog na dagandong, na parabang bumabagsak ang langit, ang sumabog. Tila isang malaking labanan ang sumiklab sa puso ng lungsod. Nagmamadaling lumabas si Ashton ng inn. At pagkatapos ay hinarap siya ng isang nakakagulat na tanawin. Dirk 9. Ang itim na dragon, si Dirk 9. Ito ang dragon na biglang lumitaw at tumulong sa Julian Mercenary Group nang labanan nila ang kanilang nakaraang kalaban, na gumaganap bilang Pope. Ngayon, sa anyo ng tao, nakikipaglaban siya kay Kyle. Ang dragon na hinahanap niya ay kusang lumapit sa kanya. Bukod pa rito, sa anyo ng tao, mas madali siyang mahuli. Ito ang pagkakataon niya. Agad na lumipad si Ashton patungo kay Dirk 9. Sina Marika at Lionel ay wala doon, ngunit darating sila sa lalong madaling panahon.
Mayroon ding maraming miyembro ng Julian Mercenary Corps dito. Mayroon ding mga knight mula sa imperyo. Sa kanilang tulong, ang pagpatay sa dragon ay hindi magiging mahirap, kahit na magdulot ito ng ilang pinsala. Si Dirk 9, na nararamdaman ang kanyang disadvantage, ay patuloy na umaakyat ng mataas sa hangin, inilalagan ang mga atake ni Kyle. Huwag kang tumakbo. Umalangaw-ngaw ng malakas si Kyle at tumalon ng mataas sa hangin. Iwinagayway niya ang kanyang tibak, naglalabas ng agos ng enerhiya. Sa isang labanan na tulad nito, mahalaga si Astion. Ang kanyang mahiwagang suporta ay nagpadali sa aerial combat. Alam ito ni Astion, kaya't agad siyang nagsagawa ng spell, na itinataas si Kyle sa hangin. Kasabay nito, sinimulan niyang makialam sa salamangka ni Dirk 9, na ginugulo ito. Ang dalawa ay balisa, hindi nila kayang mawalan ng dragon na kusang pumasok. Sa sandaling iyon, umurong si Dirk 9 at iniunat ang kanyang kamay. Kumalma ka, pumunta ako rito para makipag-usap sa iyo. Anong uri ng usapan ang kailangan mo? Binaril ni Kyle si Dirk 9 muli. Ginamit niya ang magic circle na nilikha ni Astion bilang isang tantungan upang magmanyobra. Sapat na nakasanayan na sa aerial combat, ang dalawa ay mabilis na nakahabol kay Dirk 9. Si Dirk 9, na halos umiwas sa atake ni Kyle, ay sumimangot. Talagang walang pasensya kayo. Ang pagsasagawa ng salamangka ay nagiging mas mahirap. Si Astion ay patuloy na nanghihimasok sa kanyang salamangka. Kung makakabalik siya sa kanyang dragon form, magiging isang interesanteng labanan iyon. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Mabilis na hinarap ni Dirk 9 si Astion. Astion, ibubunyag ko ang mga lokasyon ng mga natitirang dragon. Kung kinakailangan, maaari tayong manampas sa wika ng dragon. Ang nakakagulat na alok ay nagpilit sa dalawa na itigil ang kanilang atake. Isang nakabibinging katahimikan ng bomb-alot sa larangan ng digmaan. Natural lamang na bigla siyang lumitaw at nag-alok na ibunyag ang lokasyon ng dragon. Ang mga mukha ni na Astion at Kyle ay puno ng pag-iingat, pagtataka, at pagkalito. Si Astion, partikular, ay mas lalo pa. Ano ang sinasabi mo? Nakarating na ba sa iyo ang balita? Kung gayon, bakit? Ang mga komplikadong pag-iisip ay pumuno sa kanyang isip. Napatay na niya ang 3 dragon. Kung nakarating ang balita sa kanila, walang paraan na manatiling tahimik ang ibang mga dragon. Kung kampante pa rin sila pagkatapos ng 3 napatay, maging ang utak ng butiki ay hindi makapagsalita. Nagkibit-balikat si Dirk 9. Tila bahagya kang interesado sa aking panukala. Simulan na ba natin ang usapan? Sinulyapan ni Kyle si Astion. Alam niya na magiging mahirap na tukuyin ang lokasyon ng dragon. Kaya't naghihintay siya sa desisyon ni Astion, pinipigilan ang padalos-dalos na atake. Nag-alinlangan si Astion sandali at tumango. Sige, pakinggan ko ang sasabihin mo. Ngunit kung susubukan mong magsalita ng walang kabuluhan, ipapapatay kita. Nagbigay ng baluktot ng ngiti si Dirk 9. Mahirap paniwalaan na karapat-dapat siya sa gayong paggalang, kahit na siya ay isang dakilang nilalang. Hindi ko nais-nais, ngunit wala akong magagawa. Sa ngayon, ako ang nawawala. Si Dirk 9 at Astion ay lumipat sa isang malaking conference room. Sina Kyle, Marika, at Lionel lamang ang sumunod sa kanila. Pinalibutan ng Julian Mercenary Group ang gusali, at ang mga knight at wizard mula sa iba't ibang maharlika ay nakaistasyon sa buong lugar. Ang pangangaso ng dragon ni Astion ay isang lihim. Gayunpaman, alam ng lahat ang kanyang sama ng loob laban sa mga dragon. Sa makatuwid, ang lahat ay walang pagpipilian kundi maghintay ng tensyonado. Si Dirk 9, na lumipat sa conference room, ay umupo na may nakarelax na ekspresyon at sinabi. May mga panauhin tayo, hindi ba tayo mag-aalok man lang ng isang tasa ng tsaa? Tinitigan ni Astion si Dirk 9. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ano ang intensyon mo sa likod ng pagsasabi niyan? Iyan mismo ang sinasabi niyan. Sasabihin ko sa iyo ang mga lokasyon ng mga dragon. Bakit? Dahil alam kong gusto ninyo ng paghihiganti. Hindi ito isang nakakagulat na dahilan. Ang mahalaga ay kung bakit tumutulong si Dirk 9 sa kanila. Agad na ginaisang ni Astion si Ghislaine. Kahit na may malay si Ghislaine, ang katawan ni Astion ay magdudulot ng ilang pinsala. Kaya't pinanatili ni Ghislaine ang kanyang kamalayan na pinipigilan maliban sa panandaliang pag-check sa sitwasyon. Para sa kadahilanang iyon,
Iniiwasan ni Astrid na gisingin si Ghislaine kung maaari. Ngunit ngayon, kailangan nilang alamin ang mga intensyon ng kabilang tao ng magkasama. Ano ang nangyayari? Og, Dark, matulog ka pa ng kaunti, Saifo. Ipinaliwanag ni Astrid ang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang kamalayan. Sinabi ni Ghislaine nang walang masyadong pag-iisip. Iyan ay isang kagiliw-giliw na mungkahi. Pakinggan natin ito ng magkasama at pagkatapos ay magpasya. Alam lang na nandyan si Ghislaine upang obserbahan ang sitwasyon kasama niya ay nagbigay kay Astrid ng pakiramdam ng seguridad. Pakiramdam na mas panatag, tinanong niya si Dirk9. Gaano karami ang alam mo? Alam kong napatay mo na ang ilan sa aking lahi. Alam ba ng ibang mga dragon? Hindi, ako lang ang nakakaalam. Pinapanood ko ang inyong mga paggalaw ng may matinding interes. Bakit? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Dahil, alam kong naghahanap kayo ng paghihiganti. Ibig sabihin ba niya nakuha ko ang iyong atensyon? Oo, gusto kong alisin din ang ibang mga dragon. Sa mga salitang iyon, si Astrid ay mukhang hindi makapaniwala. Ang iba sa paligid niya ay napasimangot. Alam na hindi interesado ang mga dragon sa ibang individual. Sila ay sobrang individualistic na kaunti ang kanilang interes o interaksyon sa isa't isa. Nakipagtulungan lamang sila noong nakikipaglaban sa demonic realm. Kaya't walang dahilan para magtanim sila ng sama ng loob. Gayunpaman, tila gusto ni Dirk9 na alisin ang lahat ng dragon. Si Astrid, na may mahigpit na ekspresyon, ay nagsalita. Ipaliwanag mo sa akin ng detalyado. Para maintindihan ko, talagang hindi kami nagtiwala sa mga dragon. Naiintindihan ko, ang warrior at ang saint ay nagdusa dahil sa aming mga dragon. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, tutol ako sa silang. Tutol ikaw, mahirap paniwalaan, ngunit totoo. Ang pagsasakripisyo sa isang saint na lumaban para sa mundo ay hindi tama, hindi ba? Kaya't nagpasya akong maghanap ng ibang paraan. Binigyan niya si Astrid ng isang kaina-hinalang tingin. Ang mga dragon ay isang lahi na nabighani sa tungkulin. Kung alam nila kung paano sundin ang kanilang tungkulin, ang trahedya na ito ay hindi sana nangyari. Siyempre, si Dirk9 ay maaaring isang natatanging dragon. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya magagalit sa kanyang sariling lahi para sa kadahilanang iyon. Oo, sabihin nating iyon ang ibig mong sabihin. Ngunit hindi iyon maaaring maging dahilan upang gustuhin mong sirain ang iyong sariling lahi, tama? Siyempre, tinitarget ko sila dahil sa isang personal na sama ng loob. Anong sama ng loob? Tinulungan ko kayo sa utos ng Panginoon at nilabanan ang adversary. Noong panahong iyon, tinamaan ako ng kadiliman ng adversary, at nagdusa ako ng isang malaking sugat sa aking dragon heart. Alam ito ni Astrid ng maayos. Bago umurong ang adversary, nagbigay siya ng isang huling atake sa puso ni Dirk9. Nagawa kong itakwil ang kadiliman, ngunit ang aking dragon heart ay nasira na at hindi na makabawi. Simula noon, ang aking lakas ng buhay ay dahan-daang nagsimulang maubos. Sa madaling salita, dahan-dahan akong namamatay. Namamatay sabi mo? Oo, dahil walang ibang pagpipilian, hiniling ko sa Panginoon na ibahagi ang kaunting kapangyarihan na nakapaloob sa Heart of Creation. Nagpatuloy si Dirk9 na may mapait na ekspresyon. Ngunit tumanggi ang Panginoon. Sinabi niya na kung hindi ako isang Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Sa huli, kinailangan kong makilahok sa Great War sa estado na iyon. Pinigilan ko ang aking salamangka at ginamit lamang ito kung kinakailangan, ngunit ang aking katawan ay lumalakas ng lumalakas. Sa huli, hindi ba kasalanan ko na nawalan ako ng isang apostle sa pagtugis na ito? Ang dragon na humabol sa nawalang apostle ay walang iba kundi si Dirk9. Naintindihan na ngayon ni Astrid kung bakit nawala niya ang apostle. Sa paglipas ng panahon, ang aking sama ng loob sa Panginoon ay lumaki. Kahit na madali niya akong mapapagaling, ang Panginoon ay binibigyang diin lamang ang kanyang tungkulin at binaliwala ang pagdurusa ng kanyang mga tao. Lumaban ako nang hindi inililigtas ang sarili para sa mundo. Ito ba ang paraan na nararapat akong threat-oin? Iyan ang dahilan kung bakit tutol ako sa planong isakripisyo ang saintes. Dahil hindi dapat threat-oin sa ganoong paraan ang saintes. Ang mga mata ni Dirk9 ay puno ng sama ng loob at panunuya. Tunay siyang nakadama na ang kanyang pagtrato ay hindi patas. Kung ang mga mata na iyon ay taos-puso, kung gayon maaari niyang maintindihan kung bakit siya tutol sa pagsasakripisyo ng saintes.
Huminga ng malalim si Dirk 9, na para bang sinusubukang pakalmihin ang kanyang galit bago magpatuloy. Ngayon, naiintindihan mo ba ang aking damdamin? Hindi ako mabubuhay ng matagal. Ang natitira kong haba ng buhay ay mga 100 taon lamang. Maaaring mukhang matagal iyon sa isang tao, ngunit para sa isang dragon, ito ay kurap lang ng mata. Ang pag-iisip na iyon ay biglang pumasok sa aking isip. Kung ako, na lumaban para sa mundo, ay mamamatay ng walang kabuluhan. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa nakamamatay na intensyon. Hindi ba mas mabuti na mamatay din ang lahat ng iba pang mga dragon? Sa demonic mirror na nakasil, ano pa ang silbi ng mga dragon? Kung wala ang demonic mirror, ang mga dragon ay magiging parang isang natural na kalamidad, na hindi mahawakan ng sinuman. Mas mabuti pang mawawala rin ang sangkatauhan. At iyon ay sapat na paghihiganti para sa Panginoon, na ipinagmamalaki ang pagprotekta sa mundo. Ang gusto mo iyon lang ba? Tumawa ng mahina si Dirk 9 at umiling. Gusto kong gastusin ang nalalabi kong oras ng may kabuluhan. Plano kong mamuhay sa aking huling laro bilang isang tao. Hindi ba ako dapat mag-enjoy sa nalalabi kong mga araw? Bigyan mo ako ng isang bagong pagkakakilanlan at isang teritoryo na angkop sa aking katayuan. Itatago ko ang aking pagkakakilanlan at mamumuhay at mamamatay bilang isang tao. Anong isang hindi nararapat na pagnanais para sa isang dragon? Nasiyahan ka ba doon? Tila may iba ka pang mga plano. Iyan ay delusyon mo. Panlilin lang. Ang mga dragon ay maaaring dakilang nilalang, ngunit kami ay sa huli ay nilalang lamang, mga nilalang ng Diyosa. Ibinabahagi namin ang parehong pagnanais na iwanan ang aming tatak sa mundo. Ang iba pang mga dragon ay nakagawa ng dakilang misyon ng silang. Kung wala kaming pagnanais na iyon, paano kami naging sobrang nabighani dito? Ngunit tutol ako sa silang, kaya't ang tagumpay sa silang ay hindi maituturing na isang tagumpay. Nais ko ring mag-iwan ng isang maliit na pamana sa aking huling buhay. Nagsalita si Dirk 9 sa isang kalmadong boses kay Ashton, na ang ekspresyon ay komplikado at nanatiling tahimik. Julian Mercenaries, bagamat nagtataglay kayo ng isang malalim na sama ng loob sa dragon, iba ako. Iniligtas ko ang inyong mga buhay. Kung hindi dahil sa akin, ang warrior at ang saint ay namatay sana noong araw na iyon. Hindi makasalungat si Ashton. Kung hindi ipinagsapalaran ni Dirk 9 ang kanyang buhay upang labanan ang kalaban noong araw na iyon, ang Julian Mercenaries ay tunay na napawi sana. Sa makatuwid, wala kayong pangangailangan na salungatin ako. Iniligtas ko kayo, tutol sa pagsasakripisyo ng saint, at maging ngayon, wala akong intensyon na labanan kayo. Kung ang mga salita ni Dirk 9 ay taos-puso, wala talaga silang pangangailangan na lumaban. Pagkatapos ng lahat, totoo na sila ay may utang, at ang kanilang layunin na sirain ang dragon ay pareho. Nararamdaman ng lahat na si Dirk 9 ay naging mas mahina kaysa dati. Hindi lang sila nagbigay ng masyadong pansin dahil siya ay isang dragon. Kung totoo ang sinabi niya, si Dirk 9 ay mamamatay sa sarili niya at ang mga dragon ay natural na magiging extinct. Tinanong ni Ashton si Ghislaine. Ano sa tingin mo? Kagiliw-giliw. Maghawak tayo ng kamay. Maghawak ng kamay. Oo, may hinala ako. Kung tama ang hinala ko, kung gayon dapat siyang taos-puso sa kanyang pagnanais na lipulin ang mga dragon. Sa anumang kaso, ang paglipol sa mga dragon ang prioridad ngayon, kaya't ayos lang na maghawak ng kamay. Bahagyang tumanggo si Ashton at tiningnan si Dirk 9. Sige, hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinasabi mo, ngunit kinakailangan ito para sa amin, kaya't maghawak tayo ng kamay. Bilang kapalit, hilingin ko sa iyo na manampas sa wika ng dragon. Sabihin mo, sa akin kung ano ang gusto mo. Sumumpa ka na hindi ikaw ang unang sasalungat sa amin o sa sangkatauhan. Ito ay isang bagong tipan. Hindi ba yan ang dapat mong gawin? Sumumpa ka rin na ipagkakaloob mo ang aking mga hiling. Gagawin ko iyon. Sa sandaling iyon, isang napakalaking enerhiya ang tumagas mula sa katawan ni Dirk 9, lumalamon sa nakapalibot na espasyo. Nagsalita siya ng isang tunog na puno ng primal na kapangyarihan mula sa kanyang mga labi ng tao. Si Ashton ay nagpaputok din ng kanyang salamangka sa hangin. Ang kanyang salamangka ay katumbas ng kapangyarihan ng mga salita ng dragon. Nang hindi nagbabangga, ang dalawang puwersa ay hinabi ng marangal, nakaukit ng malalim sa mga puso ni Dirk 9 at Ashton.
Ang panunumpa ay kumpleto. Ngayon, kung sino man sa kanila ang unang lumabag dito, ang kanilang pag-iral ay haharap sa hindi na mababawi na pagkawasak. Ngumiti si Dirk9 nang may kasiyahan at sinabi, "Pakialagaan ninyo ako, aking mga bagong kaalyado." Tumango si Ashton na may matatag na ekspresyon. Sina Kyle, Marika, at Lionel ay mukhang medyo hindi mapakali, ngunit dahil ang mga salita ni Dirk9 ay hindi ganap na mali, itinabi nila ang kanilang sama ng loob. Gayunpaman, hindi nila ganap na pinawi ang kanilang pagbabantay. Natatakot sila na baka may iba pa siyang intensyon. Kahit na nanumpa si Dirk9 gamit ang mga salita ng dragon, hindi nila siya lubos na mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, si Dirk9 ay mukhang taos-puso, misensinang ipinaliwanag ang mga lokasyon ng mga dragon, ang kanilang mga kahinaan, at maging ang kanilang mga gawi. Sa ngayon, wala silang pagpipilian kundi magtiwala sa impormasyon na ibinigay ni Dirk9 sa kanila. Dahil nahuli na nila ang dragon, kailangan nilang tapusin ito. Sa huli, nagtiwala si Ashton at ang kanyang partido sa impormasyon na ibinigay ni Dirk9 sa kanila at nagpatuloy sa susunod na pangangaso. Ang mga salita ni Dirk9 ay totoo. Mayroon talagang isang dragon sa lugar na sinabi niya sa kanila, at ang iba pang impormasyon ay maaasahan din. Dahil doon, nagawa naming hantihin ang dragon agad. Nag-alok si Dirk9 na tulungan kami ng direkta, ngunit tinanggihan namin ang isang bagay na iyon. Kahit na nanumpa siyang tutulong sa amin, ayaw naming mauwi sa dalawang dragon. Sa huli, nagawa naming hantihin ang lahat ng mga dragon maliban kina Art Arian at Dirk9. Iniwan namin si Art Arian dahil sa pagpigil ni Ghislaine, at iniwan namin si Dirk9 dahil sa isang pangako. Siya ay isang nilalang na may limitadong haba ng buhay, na humihihina sa paglipas ng panahon. Ang aming paghihiganti laban sa dragon ay natapos ng ganoon kadali, halos walang katotohanan. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang labanan ay madali. Ipinagsapalaran namin ang aming mga buhay sa tuwing papatayin namin ang isang dragon, at sinubukan naming huwag magkamali. Sa aming pagmamadali, sina Kyle at Lionel ay malubhang nasugatan. Ngunit totoo rin na isang malalim na pakiramdam ng kawalan ang bomb-alot sa amin habang natapos ito ng ganito. Gusto naming patayin si Art Arian, na nanguna sa silang ngunit sumuko kami, alam na kailangan namin siyang panatilihing buhay para sa hinaharap. Gayunpaman, marahil dahil napatay namin ang lahat ng iba pang mga dragon. Ang mga sugat sa aming mga puso ay tila gumaling ng kaunti. Ang paghihiganti ay paghihiganti, ngunit ang mga paghahanda para sa kinabukasan nina Julian at Denab ay hindi pa kumpleto. Dahil iyon ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti, pinigilan namin ang aming kawalan at nagpatuloy sa plano. Ang bagong pangalan at pamana ni Dirk9. Si Dirk9, na nagpapahinga ng comfortable sa mansyon ng kabisera, ay nakatanggap ng isang liham. Ito ay mula kay Ashton, tungkol sa katuparan ng isang pangako. Sabi niya ay gagawin ka. Niyang isang tagapagtatag ng isang bagong kaharian hindi masama. Ang biglaang pagsali sa isang umiiral na puwersa ay maaaring magdulot ng masamang reaksyon. Maaaring iba iyon kung wala kang teritoryo, ngunit mas lalo pa kung ikaw ay isang dakilang maharlika na nagtataglay na ng teritoryo. Gayunpaman, sa isang bagong kaharian, ang ganoong hindi kinakailangang alitan ay maaaring mabawasan. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan ka ng isang angkop na kontribusyon at bigyan ka ng ilang walang laman na lupa. Si Dirk9, kahit na sa kanyang nabagong anyo, ay nag-e-enjoy na sa kanyang buhay tao. Ang mundo ng tao ay tiyak na masaya. May maraming dapat gawin. Ang buhay ng isang dragon ay mapurol at nakababagot. Kaya't ang pagtatago ng pagkakakilanlan at pag-e-enjoy sa buhay bilang ibang species ay mahalaga. Gayunpaman, gaano man ka-enjoy ang isang tao sa laro, hindi ito kailanman magiging totoo. Ito ay isang pekeng buhay. Ngunit iba na si Dirk9 ngayon. Maaari na siyang tunay na makihalubilo sa mundo ng tao. Ang kanyang nakatakdang kamatayan ang nagbigay daan dito. Kaya tunay na nag-e-enjoy si Dirk9 sa kanyang kasalukuyang buhay. Plano niyang i-enjoy ang nalalabi niyang buhay bilang isang maharlikang tao, pagkatapos ay maghanap ng isang ampon upang ipasa ang kanyang pamana at magtagumpay sa kanya. Nalulunod siya sa mga masasayang pag-iisip nang bigla siyang sumimangot. Kung ang paminsan-minsang pananakit ng ulo na ito ay mawawala lang. Kahit na pagkatapos ng labanan sa arch-enemy, sa kabila ng pagtataboy sa lahat ng kadiliman, ang sintomas na ito ay nagpatuloy.
Tila ito ay isang side effect ng pagkawasak ng Dragon Heart. Umiling siya ng ilang beses at tiningnan muli ang liham. Isang pekeng pagkakakilanlan. Ang liham ay naglilista ng mga pekeng pagkakakilanlan na nilikha nila para kay Dirk9. Nag-range sila mula sa mga maharlika na bumagsak o nawala sa Great War hanggang sa mga maharlika na lumikha ng ganap na bagong background. Ngunit si Dirk9 ay hindi nasisiyahan sa kanilang lahat. Paano gagamitin ng isang dakilang dragon ang mga pangalan ng walang kabuluhang tao? At may isa pang dahilan. Kung mag-iiwan ako ng bakas ng aking buhay, hindi ba mas mabuti na pangalanan ko mismo ang aking pamilya at iwanan ito? Siyempre, ang kanyang tunay na pangalan ay sobrang sikat upang gamitin. Gayunpaman, umaasa siyang mananatili ang kanyang pangalan, kahit na kaunti lang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at bamulong. Dirk9 Dirkbane Del. Pagkatapos bamulong sa sarili ng ilang beses, bigla siyang ngumiti. Delphine. Oo, ang Delphine ay magiging maganda. Isang pangalan na nilikha sa pamamagitan ng pag-condense ng kanyang tunay na pangalan. Ibinuhos ni Dirk9 ang kanyang puso at kaluluwa sa pangalan na iyon, ibinuo ang kanyang buong mundo dito. At sa ganoon, ang pangalan ay napuno ng aura ng isang dragon. Ngayon, sino man ang magmana ng kanyang pamana ay magdadala ng pangalang Delphine. Marahil ang pangalan ay umalingaw sa kanya, inulit ni Dirk9 ito ng ilang beses na may malalim na ngiti. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.